Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. And yan na. Okay, bago na yung gulong. So, these are the Dunlop's Trail Max mixed tour tires. So, 160, 60-17, 120, 70-17. So, ito na yung bago kong gulong. And kakaibang-kakaiba siya. So, napaisip na lang ako kasi medyo matagal na rin akong dapat talaga magpalit ng gulong. Hindi ko mahanap yung mga gusto ko, or kung yung mga gusto ko masyado namang hindi naman affordable. Hindi ko naman kaya yung presyo. It went down to just dalawa lang. Ito, yung Eurogrip Roadhound at saka itong Dunlop Trail Max Mixed Tour. Napaisip din ako. Sabi ko, since 5 years na kami ni Octavia, ayan, binili ko siya noong January 13. So, anniversary namin kahapon. 5th year anniversary namin kahapon ni Octavia. And today is my birthday. So, sabi ko, para maiba naman, mag-touring tires tayo. But this one, hindi talaga siya yung, paano ba ipapaliwanag to? According to reviews, itong Dunlop Mixed Tour tires, more on siguro nasa 75% or 80% na talagang road bias pa rin. Pangkarsada pa rin talaga siya, pang pavement, pang sementado, pang asfaltado talaga. Yun nga lang, dahil kita nyo naman yung kanyang blocks, di ba? Iba yung kanyang blocks, malalaki. So, iisipin mo, meron siyang off-road capabilities. According to reviews, pwede na pang off-road. Kapag yung hard pack na gravel road, ibig sabihin ng hard pack gravel road, hindi hard pack hard pack gravel road, yung gravel, yung medyo mababato, maliliit na bato, pero compact, kumbaga siksik yung lupa. Meron kasing gravel roads na loose gravel. Sabi nila, hindi daw masyadong confidence-inspiring kapag talagang looser surface na loose gravel. So, hindi ko rin naman inaasahan na totally magiging trail rider na tayo. Hindi. Ayoko nga sa adventure bike, di ba? Pero naisip ko, something different. Sana makatumagal ng 10,000 kilometers man lang, pareho. Kasi yung CST Adreno Sport ko, yung likod, tumagal ng 16,000 kilometers. Tapos yung unahan, marami pang buhay na ibibigay. Yun nga lang, syempre, pag nagpalit ng gulong, mas maganda kung set na talaga. Kasi kung magkaiba pa yan, medyo mag-iiba yung behavior ng gulong tsaka yung kanyang overall handling, lalo na sa kurbada. So ito, most probably talagang mapapakinabangan ko ang road characteristics nito kasi road rider naman talaga ako. Pero just in case mapasuot ako sa kung saan mang lupalop na loose surface or medyo malubak, uneven surface. So doon ko maaasahan, doon ko makikita kung mapapakinabangan ko yung kung ano mang merong off-road capabilities itong mga gulong na to. By the way, nabili ko to sa Dunlop sa may Paseo de Magallanes. Sila lang daw ang nagde-distribute nito, and these are guaranteed original Dunlops. Na this one, yung front is 6,000 plus. The rear is nasa 5,000 plus. Now, kaya mas mura yung rear nito according to them, according to Dunlop. Ito daw kasing front ay made in yung sa planta pa nila sa Japan. This one is made in yung sa planta nila sa, I believe, Thailand. Okay. So, wala namang problema doon kung Thailand or Japan yung planta. Guaranteed naman nila, these are original. At napansin ko din, yung kanilang, yung tread depth nito, yung lalim ng mga blocks is tugma dun sa mga napapanood kong reviews. So this one is nasa 7 plus millimeters. Ang front nasa 5, siguro mga 5 plus millimeters to o 6. So chunky. Ayan, so mapapakinabangan.
Now, according to some other reviews, kasi itong mixture na to, hindi ko to masyadong nakikitang nire-review ng mga taga dito sa Pilipinas eh. So, according to the reviews na napanood ko, maganda yung kanyang wet and dry grip. And then, yung kanyang tire wear naman daw is even. Depende again kung saan nira-ride. I'm expecting na since this is more of a dual sport type of tire, kasi mixture nga siya. So, touring, on-road and off-road. So, I'm guessing dapat ito, sanay ang gulong nito sa malikot. Hindi siya yung nakatigil lang, nakaplanta lang, na naka-straight lang na highway cruising. So, kung highway cruising, tingnan natin kung tatagal yung center compound. Kasi according to research, magkaiba yung compound nito sa gilid kaysa sa center line. So, tingnan natin kung kaya niyan tumagal ng babaran sa SLEX, Skyway. Titingnan din natin kung ano yung kanyang characteristics sa high speed, kasi minsan napapaupak din ako sa highway. Pero, again, ang naging inspiration ko sa pagbili ng gulong na to is para mapuwersa ako na maghanap ng bagong adventures or bagong riding. 'Di ba? Sa ngayon, mapipilitan ako na kahit paano lumayo sa mga pavement, lumayo sa mga asfalto, and hopefully, makapag-ride tayo ng kahit yung mga very light off-road man lang. Pero for sure, yung sa mga lubak ng C5, tsaka lubak ng EDSA, kayang-kaya na itong dalawang to yun. And then, one more thing is yung kanyang wet grip, okay, wet weather grip. So, inaasahan ko rin yun kasi nga this year, hindi tayo magpapapigil sa ulan. Magra-ride tayo kahit umuulan. Yun nga, for today, ang bala ko sana, i-install ito, tapos i-break in ko sa Marilaki. Hindi na kaya kasi 12 o'clock na. Bala ko kasi siguro at least mga 3 to 4 hours of riding dire-diretso sa Marilaki gamit itong dalawang to para lang ma-break in na yung kanyang bankingan. Ma-break in na yung kanyang lean angle niya. Braking, and acceleration. And then, ayun, siguro baka sa isang araw na lang. So, i-install ko na lang muna to. And then, iikot ko na lang muna dito lang sa Makati. Urban riding lang muna. Tingnan natin kung baka maingay, baka malakas yung vibration, or for sure hindi to magiging madulas. Okay? For sure hindi to magiging madulas on pavement. Pero hindi rin natin alam. Tingnan natin, di ba? Kaya nga, di ba? This is something new. Alright, so again, these are the Dunlop Trailmax Mixture tires. Sabi nila dual sport, sabi nila touring. Well, for me, these are the new tires ni Octavia. So Octavia, magiging parang ano ka, we will pretend na adventure bike si Octavia. Alright, let's put it on. Ita-timelapse ko na lang lahat ng pag-i-install ko. And then, magbibigay na lang ako siguro ng mga konti-konting tips kung meron man. Oh, first, yan, okay, first tip. Wait lang. First tip. Okay, front tire. So, yung mga naka-dual disc brakes, ito, yung mga naka-dual disc brakes, napansin ko na pag nagpapalit sila ng gulong o pag nagpapa-repair sila ng gulong o kung ano man, nagpa-vulcanize o kung ano man, hindi na inaalam nung shop kung ano yung orientation ng mga disc brakes. So, ito nilagay ko, kanan. Ito yung, kung ito yung motor, yan, ito yung kanan na disc brake, ang rotation pa ganun. Sa iba, sasabihin nila na, pwede na yan, pareho lang naman yan eh. Di ba? Pag balibalik rin, pareho lang naman yan eh. So, para sa akin, hindi. One reason is, kasi itong disc brake na to, naka-bed in na to. Kumbaga, sigong-sigo na to, dun sa right brake calipers. Yung kabila, may kanyang caliper. Kahit nung tinignan ko yung brake pads, pantay lahat yung kain. Walang problema. Walang problema sa brake calipers. Pantay lahat. Pero syempre, ang sa akin pa rin, medyo may pagka-OC nga ako eh. So, gusto ko pa rin na kung ito yung inalis ko sa kanan, ito pa rin yung ibabalik ko sa kanan. Wala naman sigurong masama kung we do it the proper way. Kasi yung iba nga, salpak ng gulong, tapos ikot-ikot lang, kung saan tumama yung rotation, yun ang isasalpak nila. So, that's one of the tips that I can give you.
Pasensya na, hindi siya malinis, wala akong kaamor-amor sa pagpapaporma, aesthetics, paglilinis, wala. As long as gulong yan, functioning yan na gulong, wala akong problema kahit madungis yan. So let's put this on. Wait pala. Hindi ko na pala ipapakita sa inyo yung pag-i-install ko kasi medyo mabusisi ako mag-install. Isa pa rin yun sa mga dahilan kung bakit ako na ang gumagawa nito. Binaklas ko, pinalagay ko yung gulong kasi wala akong machine dito. Pero gusto ko ako ang mag-i-install. Kasi medyo mabusisi nga ako. Saka ako na lang gagawa siguro ng video yun. Pero right now, ayun lang. Final tip siguro, this is the best time to check everything. Rear brake caliper, rear brake pads, bagong palit ako. This is the time to check your chains, check your axles, check your chain adjusters. This is the time to check everything na hindi mo magagawa basta-basta kapag nandyan yung gulong. Sa front, check the brake calipers, brake pads, brake hoses, check yung axle, tapos siguro yung fork, tingnan natin. So, this is the best time para gawin lahat yan. And one more thing is, kung may pera lang sana ako, siguro nagpalit na ako ngayon ng sprocket at saka ng chain. Pero kulang na yung budget ko, so hindi ako makakapagpalit ng chain and sprocket. Mas maganda sana kung isabay ko na sa bagong gulong, di ba? And another thing, papalit dapat ako ng front brake pads, pero wala pa, kulang na nga sa budget. Pero madali lang naman palit ng front brake pads. Pero ang sa akin, if you can do everything in one go, dahil nabaklas na rin lang naman, gawin nyo na. Ang gagawin ko lang ngayon, magre-regrease lang ako ng bearings, lilinisan ko lang yung mga axles, i-regrease natin. Tapos, mamaya pagka-install, maglilinis ng kadena, and then mag-a-align ako ng front brake calipers, and that's it. I'll go for a ride. Lang ako. Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko sa BGC, makapagpalibre ng kape kasi birthday ko naman ngayon. So, ayan. So, thank you so much for watching. Have a good day, everyone. Subukan nyo mag-DIY. Napakasarap ng self-fulfillment kung kayo mismo ang gumagawa sa motor nyo. May pera kayo pampagawa sa shop, pero may pera akong pampagawa, pero mas gusto kong ako mismo kasi mas masaya, mas masarap yung pakiramdam na ikaw mismo yung nag-aalaga sa motor mo.